Ayos lang kayo dyan. Dahil, ayos lang kayo dyan. Ayos lang. Excited na, excited. Excited. Thank you, Lord. Nasaan kami? Tuloy. Ano? Ano kami? Diyan na. Mag-dito na pala eh. Yan o. Ay, ano pala si Ninang eh. Saan si Ninang? Ay, nandyan si Ninang eh. Ay, Ninang. Nauna ka. Na traffic kami. Oh. Dito tayo, Ninang. Oo, 10 tayo lahat. 10 lahat. Tayo ay 10 lahat. Yay. Tara, pasok na tayo. Pray din tayo. Ayan o. That's His glory. Ayan, mountain. Alright. 10 kami lahat. Ay. Muna tayo. Pala dito eh. Then, bayad muna. Si Pastora. Yan guys. Mga 8:40. Kami nakapag time check. Kasama na yun. Wala pa naman alas 9. 50 pesos per head. 50 pesos per head yung food. Sabi. Ayan, maulan-ulan kami pumunta sa Prayer Mountain at sa Glory. Waiting kami dahil nagbabayad. Pasok na. Pasok na tayo doon. Guys, bayad na tayo. Lala. Oo. Mar, halika. Kami na bahala dyan. Ayan, kay Jemar. Na vlog. Alright. May program tayo rin. I mean, Ayan sila. Kami po pwesto. oo. Okay. Okay. Mail dito. Ang ganda ng CR nila. Well maintained. Kasi nga may entrance fee dito. Ayos. Ayos guys. Dito sa Church of Glory. Alright. Let's go. Let's go. Okay, malinis. Tan 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 tan. Diretso ako kanina eh. Develop na eh. In-develop na ganyan dito. Almusal muna tayo. Almusal muna tayo. Wait pa. Hindi, ito na lang gamitin mo. Iabot mo na yung isang tumpok doon ano. Si Manda. Right. First activity sa Prayer Mountain. Mag-exercise ng panga. Mag-exercise ng Diyo. Warm up. Thank you, Lord. Sarap ng aming sponsor si Jim. Aming empanada ba yan? Yan. Wow, sarap. Ayan. Dapat hindi mag ano. Ito ba lang? Ganda. Maluwag. Ganun na siya. Parang it looks like a veranda. Doon tayo galing kami na pala. Akyata na. Dapat yung... Akyata na. Akyata na. Uy! Akyata na guys. Go, 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 go. Move, move. Follow me. Move, 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 move. Follow. Oh, move, move, move. Maganda nang umakyat sa bundok na to. Puro hagdan na. Sementado pa. Diba? Walang hassle. Mag-hiking. Wow. Yun oh.
You know? You know? Store, oh. Oh, eto medyo ano. Medyo may challenge na. Step. Watch your step. Watch your step, guys. Kung ayaw mong maputikan sapatos mo. Watch your step. Tumabi muna. Sila muna. Tatlo lang. Then. Yes. Yes. Ganda. Watch your step. Gandang workout. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ganda. First time kasi. Second time ulit. Sunod. Punta ulit tayo. Thank you, Lord. Gonna meet you. Oh, prayer mountain nga. Mountain nga. Tayo lang maingay. Okay ah. Exercise ah. Oh, ganda ng ini-stepan. Ganda. Okay. Get na. Ayos. Ayos guys. Lakad pa more. Nag-breakfast naman eh. Thank you, Lord. Ganda dun, oh. Thank you, Lord. Dun muna tayo. Sa mga upuan dun. Yun, oh. Ganda. Dyan muna tayo. Then, halamang gumagalaw kahit walang tao humahawak. Kahit walang hangin, buhay na buhay siya gumagalaw. Wow. Mountain na mountain. Ang tarik guys, oh. Dito sa Prayer Mountain. Ito kami guys. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Ayun, yun. Ayun. Ang taas, oh. Tarik ko. Baba ulit kami. Baba ulit. Ayun, pababa, pababa, pababa. Pababa, pababa, pababa. Pababa, pababa. Pababa, pababa, pababa. More prayer. Devotional. Thank you, Lord. More prayer room natin. Ako sa prayer room, guys. So, iniwan ko yung aking sapatos. Thank you, Lord. Sapatos. Okay. Thank you, Lord. Pag-pray na ako. Salamat, Lord, sa iyong presensya. Ninja moves! Nasa taas kami agad-agad. Tingnan mo, tatarik na, no? Lakit namin, guys, no? Padabang. Padabang. Oh, akit na, guys. Ninja moves ang takbo namin dito. Ninja moves, ninja moves. Tara, tikit. Ninja. Ano, ang taas lang kami inakyat, oh. Hiking na hiking, oh. Hiking na hiking. Prayer Mountain. Nice, nice. Yan, oh. Malapit na doon sa kalsada. Guys. Oh, ayos. Hangin. Ay ko sa sinasabi doon. Talagang noong pa man yan, nung bago akong Christian, yung ano, sa 1 Timothy 1 verse 14. Sabi niya doon, in the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. Yun daw. Kung sumasagaan na biyaya ng Panginoon ay may pag-ibig at pananampalataya. Kung saan, bawang kay Kristo
lamang. Amen. Amen. Kaya dito ko yung Amen. Oo. Tumasa lamang sa kanya. Oo. And then yung command ko po dito is kaliguran at ilayunan natin ating mga sarili sa kadukuhan, kaalayan, at pinagulutan. Oo. Sa halip ay mamuhay na tayo ng may pagpipigil sa sarili, maging maluwin ba na lang sa karoon tayo ng pagkakas. Oo. Aking command. Then yung warning ko po is isa yung hindi may hahayag sa'yo yung kaluwalhatian ng Diyos. Hindi mo makikita yung kaluwalhatian ng Diyos. Kung patuloy ka pa rin na nasa makamundong gawain, pa rin sa pagiging mahalay. Ayun nga, para sa akin, isa sa mga big din yan naging problema, simula yung mag-backslide. Struggle. Tawag ko, struggle man. Tsaka yung parang ligo. Oo. Then, isa pa is materialist masyado. Oo. Oo. Then yung application ko po is ito na yung oras or this is the time na maging seryoso na tayo sa paglamit sa Panginoon. Oo. Dapat na humiwalay na tayo sa makamundong pamumuhay sapagkat lalapit na ang kanyang muling pagparin. At nahayag din ang kaluwalhatian ng ni Lord Jesus at ang kanyang pagiging Diyos at tagapagligtas. Oo. Ito po yung devotion ko na talagang feeling para sa akin kasi Oo. sa time na sa tem, kahit na bumabalik kay Lord, napapaisip pa rin, pero nagtitry pa rin po ng tuloy-tuloy para hindi mahulog sa tukso. Nakikita ko rin po ay nga po yung mga puno. Maaano ka, ma-encourage ko talaga na mag-pray na mag-pray. Tapos, siguro tumagal po ako doon na 30 minutes above. Kasi, estimated ko po dun sa prayer request ko mga 15 minutes. Share ko lang po sa devotion ko. Psalms 27 na. Ano po to? Dito. Psalms 27 verse 9. Meron ka? Basahin mo nga. Ano po siya? About kay David. Ay, 25 Ay, 23 Basahin ko. Do not hide your face from me. Do not turn your servant away in anger. You have been my helper. Do not reject me or forsake me, God my Savior. So dito po is si David, hihingi siya ng patawad kay God na huwag siyang talikuran and huwag siyang bali-bali. Kasi dito po is parang nagkasala po dito si David. So ito po yung napili ko since rin po siya sa akin sa prayer ko po rin. Next time ko po siya sabi. Okay. Ang po dito, message dito sa may verse is, ayun nga po, kapag once na nilaro-laro lang po natin yung will or command ni God is, tatalikuran na po tayo and hindi mo makakuha yung mga gusto mo without without following His will or command. Kasi po, tumataliwas ka sa utos niya. That's why, syempre, hindi talaga matutupad yung mga kaibigan. Wala na nalabag yan sa loob ng Panginoon. And He promised that if we obey Him and His word, He will not turn away nor be mad at us. So, ayun po yung promise ni God sa atin. Na kapag tayo ay sumunod sa sa utos niya or sineryoso po yung yung words and commands niya. Hindi niya tayo tatalikuran, kundi palalaguin niya po tayo and haharapin niya po tayo ng may kasiyahan. Sa command, avoid disobedience, ganun. Kundi is obey God's word. And application, since the application needs natin na apply talaga action. Kailangan everyday po devotion, pray, and of course avoid yung yung mga kahit hindi naman po siya action, pwede rin pong
people kasi minsan sila rin po yung nakakapag-influence sa atin na gawin yung mga Tama. actions na pwedeng Oo. disobey sa will ni God. Amen. So, yung overall message po na yun, ko po, important po siya dun sa, sa prayer request ko po. Kasi parang malalim po talaga yung sa prayer request ko na kailangan talaga may action, take action. Tama. Yun lang po yung share. Amen. So, naka ilang oras o minutes ka? 30 to 35 po. Mga ganon ang estimate. So, kumusta yung degree ng presence ni Lord doon sa prayer na napili mo na lugar? Nga po, nakikipag-usap na po ako kay Lord kasi kapag nakadala po, parang sobrang peaceful po. Wala pong wala akong marinig. Walang distraction. Oo. Parang yung lang po yung wala po yung nandun at si Lord lang po yung kasama ko. Yeah. Doon ako sa may place na pinagkakasama ko. Oo. Yun. Walang distraction. Kasi nakikita mo talaga po yung creation ni God na po ang tataas. Oo. Ganda rin. So, wala namang lamok masyado. May lamok din. Kasi maraming ang Yun lang ang distraction doon. Oo, yun lang ang distraction. Ako kaya napili ko doon sa room kami kasi hindi ko pa rin na-experience yun. Pero sa sunod, kung makabalik ulit dito, piliin ko naman yung ganon. Open. Ayun, amen. Praise God. Ang ganda. Ang encouragement. Oo, nakuha. Pero nakapag-pray ka naman. Oo. Nasabi mo naman kay Lord yung mga gusto mong hingin, ipag-pray sa Kanya, yung mga personal. Kamusta naman? Na-feel mo naman yung presence ni Lord? Okay naman. Maganda naman. Yung devotion mo lang, di mo naayos. Ano yung pinaka-natutunan mo na mula dyan sa Word of God o salit? Santiago. Ayun. Ba't ang kasasamang kagustuhan na naglalaban-laban sa puso nyo. May mga nais kayo, pero hindi nyo masaktan. Kaya handa kayo pumatay dahil dito. May mga gusto kayong makuha at kapag hindi nyo nangyari, nag-aaway-aaway kayo. Hindi nyo nakakamutan ang mga ninanais nyo. Dahil hindi kayo naghihingi sa Diyos. Verse 3. Hindi naman kayo, wala kayong natatanggap dahil hindi kayo may masamang nito. Pagbigyan ng sarili nyo kasiyahan. Verse 4. Kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi nyo maalam na kaaway ng Diyos ang iniibig sa mundo. Kaya ang sino mang nagnanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. Verse 5. Huwag ninyong isipin na walang kabuluhan ang sasabi ng kasulatan. Ayaw ng spiritong pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. Verse 6. Ngunit sa sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos, kaya nga sinasabi sa kasulatan na kalaban ng Diyos ang mga magpagpataas Pagkumbaba. Verse 7. Kaya magpasakot kayo sa Diyos, labanan nyo ang diablo at lalayo ito sa inyo. Verse 8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis. At kayong mga nagdadalawang isip, tinisin nyo ang iyong puso. Amen. Natapos from 13. Ayun. So for yung message ko sa akin dito is okay lang ba ito yung English? Yeah. So Vision mo. Gusto mo, Koreanin mo pa eh.
So, yung ano niya po, message sa akin is, ano, God is always with us. So, yung Diyos po is laging kasama po natin. Even in the most difficult and challenging times, He provides comfort, guidance, and protection, giving us the strength to face our fears and overcome obstacles. Ayun. So, yun yung parang pinaka-mensahe niya sa akin. Explain ko pa. Oo, yung paano mo siya ni-relate, ni-reflect sa personal mo. Kasi personal mo yan eh, na sinishare mo lang para rin kami ay matuto, ma-encourage. So, yun yung message sa akin. Kasi diba, may mga times naman talaga na pag nahihirapan na tayo, ganun, may mga kinakaharap tayo is parang natatakot tayo minsan or nawawalan tayo ng motivation to face them, ganun. But, ayun nga, para sa akin is, pag nandun na tayo sa ganung phase is mas doon natin na-experience si Lord kasi at doon dapat natin siya mas sinisik kasi siya ngayon nagbibigay sa atin ng comfort. Pag hindi mo na alam yung gagawin mo, nawawala ka na, siya magbibigay sa'yo ng light and guidance. And also, pinoprovide niya lahat ng mga kailangan mo hanggang sa ma-overcome or mapagtagumpayan mo yung mga struggles or hindrances na kinakaharap mo. Ayan. Tapos yung promise naman ni God sa akin dito is God's presence will comfort and guide us. Even in the darkest of times, the praise na you are with me, yung word na sinabi doon na you are with me, is yun yung assurance na binibigay ni God sa atin na meron siyang care sa atin and para natin siyang companion. Ayun. So parang ayun nga, pag nasa ganong phase ka ng buhay, lagi mo tanda na you are with me. Like, hindi mo kinakaharap yung isang bagay nang mag-isa ka lang, kundi kasama mo si Lord na kinakaharap at nilalakad yung way na nahihirapan ka. Kasi in the end of the day, kahit na nahihirapan ka sa kinakaharap mo ngayon, may may joy at saka may katagumpayan naman. And then, lalo na kung naniniwala ka na kasama mo si Lord at lumalakad ka sa path na yun na nagtitiwala ka kay Lord. Ayan. So, commandments naman ni Lord dito is, ayun, it implies that we should trust in God's presence and provision rather than giving in fear or doubt. So, ibig sabihin, parang yung commandment sa akin dito ni Lord na imbis na matakot ka or mag-doubt ka sa Kanya or magpa-question ka kung bakit kinakaharap mo yun. Lagi mong isipin na binibigay ni Lord yun ng may reasons. Lahat yun sila ay may purpose sa buhay mo. At bibigyan ka naman niya lagi ng provision to overcome. And hindi ka nga lagi mag-isa nakakaharapin. So, dapat bas i-overcome mo yung fear at doubt mo by your faith sa Kanya. Yan. And then, warning is, without God's guidance and comfort, pwede tayo na mag-give in sa mga fears and uncertainty in the face of challenges. It cautions us against relying solely on our own strengths and resources. So, pag may mga kinakaharap tayo sa buhay natin, and mas lalo tayong nagtitiwala sa sarili natin, kaya ko to ng mag-isa. Yung parang iniisip ko lang na hindi mo kailangan si Lord, kaya mo yan na mag-isa. Parang yun na yung time na dapat hindi mo isipin. Di ba kasi pag natatakot ka, ganun, may times na pag hindi ka ganun matatakot. Jeremiah 29:10-13. Then, subalit ito ang aking sinabi. Pagkatapos lamang ng 70 taon na pagkabahagi ng Babylonian, muli kong ipadara mga pag-ibig ko sa inyo. Ito pa rin to ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupa inibigay ko sa inyo. 11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikakabuti. So, mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasan kulong-kulong ng pag-asa. Amen. Ganda niyan. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin. At diringgin ko naman sa iyo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo ako hahanapin. Amen. So, ayun. Ito po yung parang binigay sa akin ni Lord na devotion ko kasi
Oo. ano po sa buhay ko nung Oo. mga plano ko po dati na parang hindi naman, ayun tulad po nito, hindi ko po plano na mag-aral po dito sa Manila. And wala po ako talagang planong mag-aral kasi ayun nga po kapos sa pera. And ayun po, dahil sa magandang plano ng Panginoon na ginawa po ako ni at ni Dad na para ipagpatuloy ko po yung aking pag-aaral and para mas and ayun nga po yung magandang plano ng Panginoon na makapagtapos ako and makatulong din po ako sa pamilya ko kasi Kaya mo yan. lalo na po ngayon Oo. yung mother ko ginawa na ng Panginoon and yung papa ko na lang po, alam niyo naman po na yung papa ko na lang po yung parang nag-aaral sa amin and Yes. parang namomotivate din po ako na makapagtapos kasi ayun nga po, yung pangalawa ko and yung pangatlo kong kapatid pagtitigil muna sila para po makapagtapos ako ng pag-aaral kasi ayun, focus nga po talaga and Oo. Tayo muna focus. Total panganay ka naman. ayun, Okay lang. magandang plano sa akin ng Panginoon and Oo. masaya naman po ako dito and sobrang saya ko po kasi yung plano ng Panginoon sa akin mas the best po sa plano ko na sa sarili ko kasi ayun po, hindi ko po talagang plano na pumunta rito and ito po, wala rin po akong idea na mararanasan ko rin po yung mga ganitong gathering Oo. and yung mga hindi ko nararanasan din po sa probinsya natin. Ayun lang po. Oo, marami pa. Amen. Praise God. Amen. Okay, ang ganda nun. Ganda nun, no? So, Chapter 33. 1 to chapter 33, 1 to 13. 1 to 13. Yeah. Doon ako nag-continue doing my devotion. Sum up ko na lang. This is the time when Jeremiah is in the courtyard kasi di ba nga prophet siya. Oo. So nag-prophesy siya dun sa bayan ng Jerusalem pag yung mga tao nagalit. So parang nireklamo siya, so doon lang siya sa courtyard. And then nung nandun pa siya sa courtyard, still locked up, God speaks to him and then nag-prophesy pa siya ulit. And then ito yung moment lang na sinabi na prophecy or pangako ng Panginoon sa Jerusalem na even though they have sinned, diba nga yung infamous verse 3 ay infamous chapter 33 verse 3, you will pray to me and I will answer you, I will tell you important secrets you have never heard these things before. Yeah. And then since umabot ako ng 30, napakaganda ng pangako ng Panginoon na even na yung Jerusalem, they have sinned sa verse 8, I will wash away the sin and they fought against me but I will forgive them. Yeah. And then isa din sa tumatak sa akin is yung sa may verse 11, Verse 11. there will be 33:11. sound of joy and happiness. Sounds of There will joy be and the happy sound of bride and groom. There will be the sound of bringing their gifts to the Lord's temple. They will say, praise the Lord or powerful. The Lord is good. His faithful love will last forever. Yes. So yun sa mga parang pinakatumatak sa akin. Yes. Ganda. Kasi when we were starting the prayer po kanina, my question talaga is, and my message na gusto ko talagang masagot mula kay Lord is, Lord, ano ba yung step na dapat kong gawin in order to have a breakthrough? Kasi parang what's happening is, hindi na ako stagnant. Parang pabaliktad na yung, parang paurong na ako. So, I was praying the Lord, ano ba yung breakthrough? Paano ba yung redemption na mangyayari sa akin? Ano ba yung dapat kong gawin? And then, pinakita sa akin ni Lord dun sa devotion ko sa Jeremiah, na yung message sa akin dito ng Panginoon is, the Lord who do what is good. Parang ang Diyos na gumagawa ng mabuti. And na-bless naman ako while doing the devotion, but I still have question na, Lord, ano ba yung dapat kong gawin? I know you're good, yun parang maganda yung pangako sa akin ni Lord na even though na makasalanan ako, if I pray and I will seek, kaya ko rin ito ng Panginoon. And then I come to a question na, papaano
gustong gawin to come to God. And then, parang ang saya naman nun kasi Edsel devotion is Psalms 27. 27. The Micah is 23. 23. Yung mensahe naman sa akin ng Panginoon is on the verse 25. Lahat buong verse talaga parang nangusap sa akin si Lord. Sabi dito is a Song of David. Ang dami kong naka-highlight. Isa doon sa number, pinaka magandang message sa akin is the verse 4. Lord, help me learn your ways. Show me how you want me to live. Guide me and teach me your truth. You are my God, my Savior, and you're the one I have been waiting for. And then, verse 7, don't remember the sinful things that I did when I was young, because you are good, Lord. Remember me with your faithful love. And then, pinakatutak sa akin, so, how would I, parang paano ko malalaman yung breakthrough and paano ko malalaman yung paglapit sa Panginoon. Verse 14, the Lord tells his secrets to his followers. He teaches them about his agreement. So parang pinakita sa kanya Lord na minsan talaga hindi mo makakuha mo yung direct answers na parang in a bullet point na step 1, step 2, step 3. Pero pinakita sa kanya Lord na kung gaano kahalaga yung obedience. Na pag lumapit ka kay Lord, na pag humble ka kay God, and sumunod ka, sabi nga dito sa 12 naman, verse 12, when people choose to follow the Lord, He showed them the best way to live. Kaya sinabi sa akin ng Lord na if you wanted, kung gusto mo ba malaman yung breakthrough, gusto mo ba paano ka mamuhay, gusto mo ba paano ka na ma-redeem, ito yun, you need to choose to follow God. Parang medyo mahirap, hindi naman sa mahirap, pero parang it's a bit challenging for me nga kasi parang medyo in my spirituality, meaning ko, I'm lacking, so much lacking, but the Lord refreshes me kanina na balik ka talaga sa basic. The basic is your devotion, your Bible reading, your quiet time, your obedience, and then verse 16, sabi dito ni David, I am hurt and lonely, turn to me and show me your mercy. Free me from my, verse 17, free me from your troubles and help me solve my problems. Parang, talaga, parang, it's very, parang personal talaga. Mensahe talaga sa akin ng Panginoon. Pinakita niya sa akin yung chapter na ito, so I was very blessed. Yes. And then, siya, parang ang ganda ng ambience. Sabi nga, kung tatanungin ako gano'n yung degree, siya, iba talaga siya sa different place kasi hindi ako nahirapang simulan yung devotion ko. Parang pagkaupo ko, diretso na ako bukas ng Bible, nakapag-pray ako kaagad. Parang hindi mahirap i-reach sila. Tama. Na parang ganong instances. Kasi pag sa bahay, kasi minsan gumagawa at nagde-devotion din ako sa work, or minsan, hindi na naman sa bahay at sa work, parang talaga yung kailangan naka-earphones, naka-earpods para kahit may dumaan man, lumapit sa akin, I'm not distracted. Yun dapat yung gagawin ko kanina. But nung narinig ko yung huni ng mga ibon, sabi ko, this is enough sound for me to focus on the word of the Lord. And one of the, parang sabi ko sa amin na lang ni Lord pero share ko na lang din. One of the convictions na nabigay sa akin is, I think I'm gonna come back to this place kahit ako lang, mag-isa. In my free time, kung kailan ako available, just to makinig lang sa Panginoon. Yes. Sama mo rin si Nice. Para may kasama ka. Busy pa nga sa akin yan busy. Wala yan sa bahay. Wow. Galing. Consumption talaga. Palapakan natin. Wow. Praise the Lord. Amen. Wala akong ganon. Kaya pagpasok ko pala, ay di nilagpasan na namin. Ngayon, parang pagka gano'n, parang naanohan ko yung, sabi ko parang may bakanting kwarto doon na walang nakalagay doon sa labas ng sapatos. Ay di bumalik kaming dalawa. Tamang-tama naman. Di sabi ko, wala bang dito? Sabi ng babae ko, oo, bakante yan. At saka yan, di pumasok
magkatapatan lang kami. Pagpasok ko pa lang, talagang umano ka agad sa akin na pagkalamig-lamig, talagang, Lord, sabi ko, iba talaga dito. Sabi ko, dito yung na-feel ko kagad yung presence. Oo nga, no? Ni Lord. Ang taas ng degree. Sabi Kasi ko si na, Lord. ito yung hinahanap ko, yung quiet ba? Yung tahimik na, na ito yung ginalo ko kasi kung doon naman, yung prayer, yung kumbaga, yung quiet time. Opo. Quiet time na kung doon naman ako, maingay, doon sa pinagpinahan ko. Opo. Maingay doon. Tapos, puro, nakaka, na, ito, hindi ko parang tapos, dyan yung ginakagat ako ng surob. Sabi ko, ano talaga? Kaya walang pagsabi ni Pastura na yes, tumama ka sa retreat tayo sa Prayer Mountain. Sabi ko, ilang, sabi ko lang kapag kita kung sure na ako. Opo. Kasi unang-una yung ganun. Ilang, sabi ko, ilang, nalaman mo na lang. Doon pa lang sa kabila. Saan ba yun? Iniisip ko yung Prayer Mountain. Ay, doon ka sa Baguio. Ayan. So, yun lang. So, ito yung pag-feel ko talaga yung presence to Lord na agad ako. Bagal yung kahit may naririnig ako dito na sa labas, dito nga kami sa daanan, tapos may naririnig ako na busa, ang lakas ng mga busis. Sabi ko, Lord, talagang focus lang ako sa iyo, focus lang ako sa iyo. Dito lang talaga ako nakaranas ng panalangin talaga na at nandiyan, ko nakikita na dito ang maraming usage ako talaga. Ito talagang ginawa mo para sa Amen. iyong mga lingkod, mga lahat ng sarili ng pinataya. Talagang napakabuti mo. Lahat i-express ko na sa kanya yung buong kaanuhan, kung gaano kaganda ang ginawa niyang create talaga niya, yung kaganda talaga niya. So yan, pasalamat sa lahat ng bagay, sa lahat ng lalo ko na sa kalagayan ko, sa kalusugan ko, na yung nangyari sa akin na totally healing deliverance talaga. Amen. Ang bilis kong naka-recover. Kaya, sabi ko talaga, ano ko talaga dito. Dati lang yung sinasabi ko, ko may pagkukulang. Ako nagpagkukulang ka sa iyo. So, subalit, mo ikaw lang may laging itahanda yung pagpapawad mo, yung pag-pusong pa nga yung nandiyan na-appreciate mo sa lahat ng bagay na hindi talaga ako nagkakulay. So, ikaw yun. Saka yun, pinatry ko na rin kung pamilya ko, yung about yung pagpatuloy ko, yung devotion ko, na kung minsan hindi ko nagagawa. Dahil kung naging sinabi ko, may nakaka-distract ko minsan na. Minsan hindi ko ginagawa, hindi ko nakatapos. Kaya, parang sunod sa akin na, yung sabi niya, ipagpatuloy mo lang. Devotion mo lang. Ipagpatuloy mo lang. Yan, doon ko talaga silang kung paano kaya lang. Sabi ko, wala. Hindi ko ginamit yung electric fan. Siyempre yung ang lamig pa, naka-aircon ako nun sa loob. At saka yung ilaw, pinatay ko. Wala ako. Siguro yung mga gamit, lang, mga 30 minutes. Mga, nasa 40 minutes yung prayer ko. Saka yung lang, yung may ko lang dito, gusto ko lang bahagi yun. Kasi ako talaga ang pinili ko talaga. Ako rin yung sinasabi sa akin. Katulad na lang dito na ang sabi nga dito sa Hebrews 13:5. Hebrews 13:5.
Yes. August 13:5. And my dad, and my dad will supply all Philippians 4:19. Philippians 4:19 po yun. Okay. And my God will supply all my needs according to His riches to my Greatest glory in Christ Jesus. Christ Jesus. Amen. April 13:5. Ang sabi ng Panginoon, sabi ni Lord, hindi kita pababayaan. I will never leave you. Never forsake you, Jesus. Yes. At saka dito din sa Tuturuin Buwan. Verse 3 and 8. Ibasa nyo lang, Pastor. Oo. Dati nakapagod doon sa may... Bakit mahirap pa sa taong makita ang kalooban ng Diyos? Tila malabo pa hanggang di narinig, di naunawaan ang mabuting balita, di matatanggap. Hindi magsisisi pag di nalaman na siya'y makasalanan. Walang kaligtasan kahit religyoso, kahit may paniniwala parang demonyo. Nanginginig siya pero di sumusuko, di nagpapasakop sa harap ni Kristo. Puso'y hindi buo dahil ang kaharian di niya makita. Sa dilim ng mundo naliligaw pa. Hallelujah, walang interes sa salita ng Diyos. Katotohanan, hindi niya matalos. Banal na kalooban, di niya matanggap. Kaya sa dilim, patuloy ang yapa. Yo, 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 hallelujah, si Karabahay. Lahat ng talento, iaalay sa iyo, Panginoon. Yo, ready? Bakit mahirap pa sa taong makita ang kalooban ng Diyos? Hindi na malabo pa hanggang hindi narinig, hindi na unawaan mabuting balita, di matatanggap. Ready for verse 2. Sabi ni Jesus, 1:3, buksan ang Biblia, basahin mo best. Malibang ipanganak muli, hindi niya makikita ang kaharian ng hari ng mga hari. Kaya kung gusto mong malinaw ang paningin, talikuran mo na ang daang madilim. Magsisik manampalataya kay Kristo para makasama ka sa walang hanggang plano. Break it down. Buksan ang puso, tanggapin ang liwanag. Diyos lang ang tunay na buhay at galak. Huwag mong hayaan manatiling bulag, dahil si Jesus lang ang daan. Yan ang sagot, Lord. Hallelujah. Karabahay. Bakit mahirap pa sa taong makita ang kalooban ng Diyos? Nila malabo pa hanggat di narinig, di naunawaan ang mabuting balita, di matatanggap, di matatanggap. Break it down. Praise the Lord, Holy Spirit.